Samantalang pag-amyenda naman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay sinusulong sa Senado. Kaugnayan kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Nagpanukala si Senate President Vicente Tito Soto III ng paglikha ng Presidential Drug Enforcement Authority o PREDEA at pag-amyenda sa Section 21 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 bilang bahagi ng mas malawak na reforma laban sa illegal na droga at drug abuse sa bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang Section 21 ng RA 9165, inaatasan ng mga operatiba na agad magsagawa ng inventaryo at pagkuha ng litrato ng mga nakumpistang illegal na droga, controlled precursors at essential chemicals sa mismong lugar ng operasyon o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kinakailangan saksiyan ito ng akusado o kinakatawan nito, isang halal na opisyal at kinatawan ng National Prosecution Service o media, at lahat ng saksi ay kinakailangan lumagda sa inventaryo at tumanggap ng kopya nito. Ayon kay Soto, panahon na upang ripasuhin ang probisyong ito. Minungkahi niyang palitan ang kasalukuyang witness requirement at magpatupad ng two-witness rule na maaaring binubuo ng dalawang ordinaryong residente sa lugar o kaya'y pahintulutan ng paggamit ng body-worn cameras kapalit ng pisikal na presensya ng mga saksi. Iminungkahi rin ni Soto ang pag-streamline ng marking requirements lalo na sa mga kaso ng inflagrante delicto o kapag nahuhuli ang suspect habang aktwal na ginagawa ang krimen. It is high time we amend again Section 21 of Republic Act 9165. Instead of mandating that witnesses must be elected officials, representative of DOJ or media in every organization, we can mandate that the two-witness rule be ordinary citizens living in the area or body-worn cameras in lieu of witnesses. There is also a need, Mr. President, to streamline the marking requirements, especially during in flagrante delicto arrests. Bukod dito, iminungkahi rin ng senador ang pagtatatag ng PREDEA ng mga ngasiwa at tutulong sa maayos na pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa droga at sa pagtalaga ng mga abogado sa bawat presinto. Layunin umano nitong pag-isahin sa ilalim ng isang ahensya ang enforcement, prosecution, prevention at rehabilitation upang mas maging sistematiko at epektibo ang kampanya laban sa illegal na droga. So, Mr. President, it's about time also for the passage of the creation of the Presidential Drug Enforcement Authority. I believe it is essential at this point in our history in time. This agency will oversee and aid in the proper filing of drug cases and if possible to assign lawyers in every precinct to assist in the strict enforcement of the law. Hindi po military unit dapat ang PDEA. It should be overseeing and monitoring all the drug enforcement units, anti-drug enforcement units. So this PREDEA, which I am proposing, aims to unify enforcement, prosecution, prevention, and rehabilitation under one roof to ensure a holistic and effective approach. Samantala, binigyang din ni Soto na kailangang manatiling balanse ang timbangan ng hustisya. Aniya, dapat tumbasan ng mahigit na pagpapatupad ng batas ang pagtiyak sa due process upang maprotektahan ng mga mamamayan laban sa posibleng abuso ng otoridad. At yan muna ang mga latest update mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.